Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Adam Lagdameo POV. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi sa sinasabi ng kaharap. Sinusubukan lang naman niya iyong sindakin. Hindi naman niya alam na may malalaman siyang lihim nito. Dissociative identity disorder. Parang ang hirap paniwalaan. Pero mas katanggap-tanggap iyon kaysa sa biglang pagbabago ni Laura. Si Laura at ako ay iisa. Si Laura ay ako, at ako si Laura. Ani ng babaeng kaharap niya. Matagal siyang napatitig dito. Mukha ni Laura ang nakikita niya, pero magkaiba ang mga mata ng mga ito. Sa babaeng kaharap ay walang pag-alinlangan itong tumititig sa kanya. Iba si Laura na kilala niya. Laura will always bow her head at hindi kayang makipagtitigan ng matagal. Kaya pala parang iba ito. Iba si Laura na nakilala niya. Iba sa Laura na mahal niya. Tudyo ng isipan niya. Pero iba si Laura sa minahal niya. Sa inosenteng Laura na nagpapalambot ang puso niya. Muli niyang pinaandar ang kotse niya at nagmaneho siya. Teka, bababa na ako. Sigaw ng babae sa tabi niya. Hindi niya iyong pinapansin. Kinakalampag nito ang bintana na McLaren niya. Ano ba? Sinabi ko nang bababa ako. Shut up! Malakas na sigaw niya dito. Natigilan naman ito. I'm thinking, you better shut up or I will wring your neck. Banta naman niya dito. Himala naman na nanahimik ito. Kaya nilingon niya ito. Nakahalukip-kip ito at parang batang nakanguso sa kanya. Gutom na ako. Anito at parang batang napapadyak. Napabuga naman siya ng hangin. Okay, but shut up. Aniya sa kalalong binilasan ang pagmamaneho niya. Habang nagmamaneho hindi niya maiwasang mapasulyap-sulyap dito. Inihinto niya ang sasakyan sa parking lot. Kung nasaan ang penthouse niya. Mabilis siyang umikot sa passenger seat at pinagbuksan ito ng pintuan. Thanks, sarkastikong anito. Agad niyang hinawakan ito sa braso at kinaladkad papunta sa private elevator. Paakyat sa penthouse niya. Baka kasi bigla siya nitong takbuhan. Saan mo ba ako dadalhin? Angal naman ito sa kanya. Di ba nagugutom ka? Pakakainin kita. Aniya dito para manahimik na ito. Ay, bet ko yan, magkakainan tayo. Anito na nakangisi sa kanya. Tiningnan naman niya ito ng masama. Kakain pala, kakain tayo. Pagtatama nito na ikinailing na lamang niya. Napaikot na niya lang ang mga mata. Hindi niya ito pwedeng basta na lang iwanan. Mukhang may kalandi ang taglay ang altar naman ni Laura. Baka mapahamak pa ito. Pinindot niya ang passcode ng pintuan ng penthouse niya. Kita niya naman ang pagkamangha sa mukha nito habang nililibot ng tingin ang loob ng penthouse. Binitawan niya lang ito nang masiguro niyang nakalak na ng mabuti ang pintuan. Tinanggal naman nito ang heels na suot nito at hinayaan na lang na nakakalat sa sahig. Dinampot naman niya iyon at inilagay sa tabi. Nakatitig siya dito habang malaya itong lumilibot sa kabuuan ng penthouse niya. Habang nakapaa. At home na at home ito. It melt his heart. It can't stopping imagining things that Laura is his wife and this is their love nest. Love nest? Napailing-iling naman siya at dumiretso na lang siya sa kusina para tingnan kung ano ang maaari niyang lutuin para sa babae. Buti na lang at may laman ang ref niya. Naalala niya na nagustuhan ni Laura ang pasta
na ginawa niya para dito kaya yun na lang ang lulutuin niya. Naging abala siya sa pagluluto kaya hindi niya napansin na nakatayo pala si Laura sa hamba ng pintuan. Muntik na siya mapasinghap ng malakas nang makita niya ang ayos nito. May tuwalya na nakapulupot sa ulo nito. Bagong ligo ito at suot-suot nito ang puting t-shirt niya na umabot lang sa gitna ng hita nito. Luto na. Nakangiting tanong nito sa kanya. Pagkatapos ay naupo sa stool na nasa gilid niya. Nakiligo na ako ha. Ang lagit ko na eh. Ani pa nito. Napalunok naman siya habang hindi inaalis ang tingin sa mukha nito. Pababa sa dibdib nito. Bahagyang nakabakat sa puting t-shirt na suot-suot nito. Bumaba pa sa legs nito. Nangunot ang noo niya na makitang ang mga pasa sa hita nito. Na paano yan? Nakakunot ang noo na tanong niya dito. Yumuko naman ito at tiningnan ang tinuturo niya. Nakibit balikat ito. Ewan, siguro nababaliw na naman si Laura at sinaktan ang katawan namin. Anito na dumidilim ang aura ng mukha nito. May pagkamasokista kasi ang alter ko. Kailan mo nalaman na may DID ka? Does Laura also aware about this? Tanong naman niya dito. Na-curious siya at gusto niyang masagot ang lahat ng tanong niya. Unti-unti naman nag-sink in sa kanya ang mga natutuklasan. Nag-cross legs naman ito kaya nakita niyang walang panty ang luka-luka. Agad nagiinit ang katawan niya. Kaya mabilis siyang lumayo dito at nagkunwaring may kinukuha sa ref. Nakakita naman siya ng sausage. Do you like sausage? Tanong naman niya dito. Kumikinang naman ang mga mata nito nang makita ang sausage at pilyang ngumiti sa kanya. Are you hitting on me? Napakunot naman ang noo niya sa tanong nito. What? Oh, nothing. Yeah, I like sausage actually. I really love sausage. That big fat sausage. Kagatlabing anito. Nag-init ang tainga niya nang ma-realize ang sinasabi nito. Matutuyuan ata siya ng dugo sa babaeng ito. Kinuha niya ang isang bottled mineral at inubos iyon. Ayaw niya ang init na gumagapang sa katawan niya. Calm down Adam. Hindi ba gugustuhan ni Laura kapag sinunod mo ang katawan mo? Lihim na lang siyang napapamura. Hindi ata titigil ang babaeng ito sa kakatukso sa kanya. Can you just answer my fucking questions? Aniya lang dito na hindi niya naitago ang frustration sa boses. Naupo siya sa stool na nasa kabilang side ng counter islands na malayo dito. He need to keep his distance. Kung hindi ay baka tuluyan na siyang mabaliw. May alter o wala, iisa lang ang nararamdaman niya sa kung sino man ang kaharap niya sa ngayon. Mahina naman itong tumawa. Dumampot ito naman sanas at kumagat doon habang nakatingin pa rin sa kanya. When I overheard my father, I was diagnosed having disorder. I made my research. Hindi ko sinabing alam ko. At base sa mga diaries ni Laura at mga taong nakakasalamuha ko, napag-aralan kong kumilos at gumalaw bilang si Laura. Not until they found out about it. Isinalang nila ako sa isang hypnotize at mula doon, ngayon na lang uli ako nakalabas. May pinagkaroon naman ng emotional breakdown ang alter ko. Kaya nawala ang kontrol niya. Kibit balikat na anito. Anong plano mo ngayon? Ikaw ang may kontrol sa katawan niya. Sumeryoso naman ang mukha nito. Revenge. Anito. Kanino? Nag-angat ito ng tingin. Nakita niya ang galit at pagkasuklam sa mga mata nito. Para sa sarili kong ina. Na hinayaan akong abusuhin. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Nang muling magsalita ito ay bakas ang sakit at galit na nararamdaman nito. Gusto ko siyang magbayad sa ginawa niya sa akin. Sa amin ni Laura. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap.
Ngumisi ito sa kanya na makita nitong natitigilan siya. Nakakagulat ba? Baka mas magulat ka kapag sinabi kong habang nagpapakasasa sa katawan ko ang hayop na lalaking yon, katabi ko ang sarili kong ina. Nangislap ang mga mata nito dahil sa nagbabadyang pagpatak ng luha. Pinipigilan ang mga kamay ko para hindi ako makalaban. Tama na! Malakas na sigaw niya. Hindi na niya kayang marinig kung ano pa man ang pinagdaraanan nito. Tumayo siya. Tumalikod dito sa kamariing pumikit. What? Nandidiri ka ba? Mabilis na lumapit siya dito at hinila niya ito papalapit sa kanya. At ikinulong sa mga bisig niya. Mahigpit niyang niyakap ito. Hindi na niya inalintana akong nasasaktan ito sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya dito. Mariin siyang napapikit at sumubsob sa lieg nito. Hindi niya akalaing may pinagdaanan itong ganon. Tapos nagawa niya pa itong saktan at pagbalakang gantihan. Anong ipinagkaiba niya sa mga nanakit dito? Nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Gusto siyang bugbugin ang sarili. Isipin pa lang ang lahat ng sakit na ibinigay niya dito. Kahit kailan hindi sumagi sa isip niya na nahirapan o pinahirapan ito ng sariling ina. Dahil sinong ina ang makakagawa ng ganoon sa anak nila? Ramdam niya ang hapdi ng lalamunan niya sa pagpipigil na huwag umiyak. Pero hindi niya napigil ang ilang patak ng luha na tumutulo sa mga mata. I'm sorry. Garalgal ang boses na bulong niya dito. Naramdaman niya na pilit siya nitong itinutulak. Pero hindi niya ito hinahayaang makalayo sa kanya. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mariing wika nito. Naramdaman niyang bumaon ang mga kuko nito sa dibdib niya. Pero hindi niya iyon inalintana at patuloy lang itong niyayakap. If I could turn back time, I'll protect you. I'll make you fall for me, and I'll marry you. Tumikil ito sa pagkurot sa kanya. Bahagya niya itong nilayo sa katawan niya para tunghayan ang mukha nito. Nakakunot ang noo nito na nakatingin din sa kanya. Sinasapo ng dalawang palad niya ang mukha nito. I'm sorry. Idinikit niya ang noo niya sa noo nito. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Tutulungan kita sa lahat ng plano mo. Kung gusto mong hanapin ang mami mo, gagawin ko ang lahat para makita siya at maiharap ko sa iyo. Pangako niya dito. Wala na siyang pakialam sa personal na galit niya kay Clarice. Hahanapin niya ito. At ang malaking dahilan nun ay para magawa ni Laura ang paghihiganti nito kay Clarice. Talaga? Tutulungan mo ako? Puno ng pag-asam ang mukha pa nito. Lahat ng kaya kong ibibigay ko sa iyo. At kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko para sa iyo. Anas niya dito. Sobrang lapit na ng mga labi nila sa isa't isa. Halos gahibla na lang ang layo nun at para ni rin silang naghahalikan. Niramdam niya ang mainit na hininga nito na mas lalong nagpapabaliw sa kanya. Pero bakit? Bakit mo ako tutulungan? Tanong nito na bahagya pang idinadampi ang labi sa labi niya. Dahil hinahabol niya ang labi nito pero mabilis itong umatras papalayo sa kanya. Dahil naaawa ka sa akin? No. Mabilis niyang sagot dito. Napalunok siya at tinitigan ang mga mata nito. Hindi dahil naaawa ako sa iyo. I love you, Laura. Mahal na mahal kita. Pero hindi ako si Laura. Hindi ako ang Laura na minamahal mo.
Di ba sabi mo, ikaw at si Laura ay iisa? Kahit ilan pa kayong nasa loob ng katawan na yan, lahat kayo handa kong mahalin. Si Laura man o si Lyra, iisa lang ang nararamdaman ko para sa inyo. At kahit gaano pa kadilim ang nakaraan nito, hinding-hindi magbabago ang nararamdaman niya dito. Siguro ngayon nababaliw na siya at handa siyang magpakabaliw para sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Ngumiti ito sa kanya at ito naman ang kusang tumawid ng distansya ng mga labi nila at maalab siyang hinalikan. Hinapit niya ito sa baywang at tinugon ang halik nito. Halos pangapusan siya ng hininga na maglayo ang mga labi nila. Nginitian niya lang si Adam. Saka hinaplos ang pisngi nito. Ginagap nito ang kamay niyang nasa pisngi nito. Saka iyon hinalikan. Nakapikit ito habang ginagawa iyon. Lihim naman siyang napangiti. Ang bilis nitong kumagat sa pain niya. Kunting drama lang at konting kwento lang, bumibigay na kaagad ito. Buti na lang pala at nakita siya nito sa parking lot kanina at dinala siya dito. Noong una hinayaan niyang sumama dito dahil attracted siya dito. Kahit pa sinaktan siya nito, ay hindi nabawasan iyon. Pero nang pumasok siya sa kwarto nito kanina at pakialaman ang mga gamit nito, nakita niya ang isang picture frame. Si Nathaniel Lagdameo at nasa tabi nito ang magkapatid na Lagdameo. Isa na roon ang nagpakilalang asawa niya at si Adam. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Tuluyan na nga atang nabaliw ang altar niya at hinayaang maikasal sa isang Lagdameo at sa anak pa ni Nathaniel Lagdameo. Ang naging hadlang kung bakit hanggang ngayon humihinga pa rin ang ina niya. 15 taong gulang siya noong mag-breakdown si Laura at nagkakontrol siya sa katawan nito. Nagising siya sa hospital at nalamang nagtangkang magpakamatay ang altar niya. Nagalit siya dahil hindi sila ang dapat mamatay kung hindi ang mga demonyong nagpalasap ng impyerno sa kanila. Ilang araw siyang nanahimik. Naging pasulpot-sulpot ang pagpapalitan nila ni Laura ng katawan. Ilang session sa klinik ng isang psychiatrist ang tiniis niya hanggang sa malaman niya kung sino at ano ang totoo. Sinamantala niya iyon hanggang sa tumagal ng ilang araw at siya pa rin ang may kontrol. Nag-imbestiga siya kung saan niya makikita ang kanyang ina. Nalaman niyang nasa isang mental institution ito nakalagay. Gumawa siya ng paraan at nang makatiyempo siya, pumunta siya sa ospisyo at tinangkang sunugin ang buhay na sariling ina. Pero hindi siya nagtagumpay. Nasunog nga ang hospisyo at wala ni isa ang nasaktan o nasawi at kabilang na sa mga nakaligtas ang demonyo niyang ina. At dahil iyon kay Nathaniel Lagdameo, ito ang nagligtas sa mami niya. At dahil sa insidenteng iyon, isinalang siya sa hipnotismo. Noong bata pa sila ni Laura, madali para sa kanya ang makipag-shift dito. Pero habang tumatagal, pinipigilan na siya nito. Ganoon naman ito noon pa. Kapag hindi kinakaya ang sakit, bigla-bigla na lang nakikipag-shift sa kanya. Kaya naman siya lagi ang tumatayong tagapagtanggol nilang dalawa. Siya ang gumagawa ng mga bagay na hindi nito kayang gawin. Sa kanya napupunta ang lahat ng galit at ayaw nitong maramdaman. Sinubukan niyang makipag-communicate kay Laura, pero hindi ito nagre-respond. Parang mas pinipili nitong magtago at takasan ang realidad. Pabor naman sa kanya yon, dahil magagawa niya na ang dapat niyang ginagawa pa noon. At si Adam Lagdameo, malaki ang maitutulong nito sa kanya. Napag-isip-isip niyang hindi siya dapat basta-basta na lang magpakita sa daddy niya, dahil baka maulit lang ang nangyari noon. Sa ngayon kailangan niya makipaglaro kay Adam. Paikutin ito sa palad niya, nang ito na mismo ang gumawa ng mga bagay na gusto niya. Ano ba namang gamitin niya ang isa sa mga anak ni Nathaniel Lagdameo? Wait for me, ma'am. Magkikita tayo ulit at sisiguraduhin kong
Magbabakasyon ka na sa impyerno. Sunog na ata yung niluluto ko. Basag naman ni Adam sa pananahimik niya. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya at mabilis ang kilos na inasikaso ang niluluto nito kanina. Para naman biglang nangulila siya sa mga bisig nito. Ginitian niya ito at pinanood ito kung paano ito kumilos sa kusina. Talagang gwapo ito. Bahagyang may ngiti ito sa mga labi. At kita sa mga magaganda nitong mata ang kasiyahan. Maganda rin ang katawan nito. At parang kakalabas lang nito sa isang magazine. Medyo gumugulo ang buhok nito. Pero nakadagdag lang iyon sa pagiging kaakit-akit nito sa mga mata niya. No wonder kung maraming babae na ang nagdaan sa buhay nito. Napangisi naman siya. Mukhang magiging masaya ang pakikipaglarong gagawin niya dito. She decided to play the role of her altar. Napakadali namang gawin niyon. Magbabait-baitan at plastikin ang mga nakakaharap niya. She has a better plan now. Magkanwaring si Laura at gamitin si Adam. Naisip niya kung noon ay nagawa siyang isa ilalim ng daddy niya sa isang hipnotismo para ibalik ang kontrol ni Laura. Maaaring magawa rin ito ngayon. Blessing in disguise nga lang na maituturing ang pagtatakbo nila ni Adam sa parking lot at ang pagkakabuko nito sa sekreto niya. Kaya naman sumama siya dito sa mansyon ng mga Lagdameo para maging si Laura, ang asawa ng antipatikong si Alonso. Okay, given na nga na gwapo naman si Alonso. Hindi lang gwapo. He looked like dashing prince, just like Adam. But she don't like him. That jerk tried to hurt her. Subukan lang nitong ulitin iyon at makakatikim ito sa kanya. She wondered kung anong klaseng relasyon mayroon si Laura at Alonso. Mukha kasing battered wife ang altar niya. Nakatingin siya sa refleksyon niya sa salamin sa loob ng banyo. Sa kwarto nilang mag-asawa. May mga pasa siya sa braso at panga. Wala siyang saplot maliban sa isang lacy black panty. Maputla at mapayat ang katawan niya. Kaya hindi maitatago ang pangingitim ng mga pasa nito. Stupid! Aniya sa sariling refleksyon. Naiinis siya dahil halatang hinahayaan lang ng altar niya na saktan ito ng iba. But don't worry, I'll get even. Aniya sa sarili. Hindi siya papayag na saktan sila ng kahit na sino. Marahas na bumukas ang pintuan ng banyo at iniluwa noon ang galit na anyo ng asawa niya. Laura? Natigilan ito at napaawang ang labi habang nakatingin sa hubad na katawan niya. Nagulat man ay nilabanan niya ang sariling mapaismid. Suot pa rin ito ang suit nito kanina. Taas noong humarap siya dito at namaywang sa harapan nito. What? Taas kilay pa niyang anito dito. He looked lost for a moment. Ipinilig nito ang ulo. Namumula ang pisngi nito na parang ngayon lang nito nakitang hubad siya. Nagtaas baba ang Adam apple nito bago napipiling itinaas ang paningin sa mukha niya. Enjoying the view? Tudyo naman niya dito. I'll talk to you later. Anito sa kamabilis na tumalikod sa kanya. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pintuan ng kwarto nila. Di sana makakita ng sexy? Aniya saka ipinaikot ang mga mata at muling humarap sa salamin. Ang hot ng asawa mo. Pero mas hot ang brother-in-law mo. What a lucky bitch you are, Laura. Tanong niya sa sarili sa harap ng salamin. Alonso Lagdameo POV. Sunod-sunod na napamura siya sa paglabas ng silid. Hindi maalis sa isip niya ang magandang hubog ng katawan ni Laura. Bigla siyang natataranta na makita niya ito. Hindi niya naman akalain na nakahubad ito sa loob ng banyo. Ramdam niya ang reaksyon ng katawan niya kanina. Ilang araw na niya ngang problema iyon. Ang i-resist na hawakan niya si Laura kapag magkatabi sila sa kama. Simula na mahuli niya ito sa kwarto ni Adam at mapagbuhatan ng kamay, ay pinilit niya ang sarili na dumistansya rito.
Dahil ng mga oras na hinahalikan niya ito para parusahan, hindi niya mapigilan ang urge na angkinin ang buong katawan nito. Natakot siya dahil hindi siya dapat makaramdam ng pagnanasa sa babaeng pinaghihigantihan niya. Ayaw niyang pag-ukulan ito ng kahit na anong klaseng damdamin bukod sa galit. Dumiretso siya sa bar. Naabutan niya roon ang kapatid na umiinom din. Naupo siya sa tabi nito at nagsali ng alak para sa sarili. Pasimple niyang tiningnan ang kapatid. Nakatingin lang ito sa baso ng alak na hawak nito at parang kay lalim ng iniisip. I miss the old days. Napatigil siya sa pag-inom na magsalita si Adam. Nilingon niya ito. Marahan itong iniikot ang basong hawak nito at mariing pinagmamasdan iyon. Which one? Aniya sabay tungga ng alak. Nang wala pang pasakit at galit sa puso ko. Napatiimbagang naman siya. And whose fault is that? Tanong naman niya dito. Lumalambot na ba ang kapatid niya? Nahuhulog rin ba ito sa asawa niya? Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Para kay Laura at para kay Adam. I don't know. Gulong-gulo na anito. At sinambunutan pa ang buhok nito. Tila hirap na hirap ito. Maybe you're right. Hurting her is not good idea. Getting even to the expense of Laura won't do any good. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Hindi nito alam ang mga plano niya. Buong akala nito ay wala siyang balak paghigantihan si Laura. Nataliwas siya sa paniniwala nito. Sa hitsura ni Adam, alam niyang may nararamdaman ito kay Laura. At kailangan niya iyong pigilan. Kailangan niyang protektahan ang kapatid kay Laura. Dahil walang mabuting maidudulot sa kapatid niya, ang anak ng babaeng pumatay sa mami nila. Humigpit ang hawak niya sa baso. She's my wife now, Adam. Seryosong aniya rito. May halong paalala at pagbabanta dito. Lumingon ito sa kanya. Sakit at panghihinayang ang nababasa niya sa mga mata nito. Marahan itong tumango sa kanya. I know. Anito. Malamlam ang boses, maging ang mga mata nito. Make her happy, kuya. Anito na ikinagulat naman niya. Ngayon na lang ulit siya tinawag na kuya nito. Tumayo si Adam pagkatapos lagukin ang alak. Tinapik-tapik pa nito ang balikat niya bago tuluyang umalis. Nasundan niya na lang ng tingin ang kapatid. Nilagok niya ang laman ng baso niya. Dapat niyang ilayo si Adam kay Laura. Hindi maaaring mahibang ang kapatid niya sa babaeng yun. Hindi mapigilan ni Adam na mainggit siya sa kapatid na si Alonso. Mabigat ang loob niya kaya siya umiinom. Pagkatapos ibalik dito sa mansyon si Laura o si Lyra. Kahit pa nga ayaw nito at mas gustong manatili sa penthouse niya. Kung siya nga lang ang masusunod, papayag na siya. Pero alam niyang hindi iyon ang gusto ni Laura. Wala lang ito sa tamang huwisyo. Ngayon at ayaw niyang samantalahin iyon. Ayaw niyang dagdagan ang mga kasalanan niya kay Laura. Nangako siya sa sariling poprotektahan ito. Nahihiya siya sa mami niya. Pero agad niya lang ding ihihingi ng kapatawaran iyon. Ayaw niya nang pahirapan si Laura. Dahil sa mga nalaman niya, mas lalo siyang nakukonsensya. Gusto niyang bumawi ng lahat sa mga naging kasalanan niya dito. Napaangat ang tingin niya na makitang pababa din ng hagdanan si Laura. Matamlay ng nginitian niya ito. Nakasuot ito ng isang puting t-shirt na pag-aari ng kapatid niya. How he wish na sana damit niya lang ang suot nito. Na siya na lang ang pinakasalan nito.
Hindi ka pa ba inaantok? Tanong niya rito pero hindi ito nagsalita sa kanya. Huminto ito sa pagbaba kaya napahinto rin siya sa pag-akyat. Nangingilid ang luha nito at nanginginig ang baba nito. Humakbang siya papalapit dito pero agad ding itong umiwas sa kanya. Muli siyang napahinto. Huwag kang lalapit. Nanginginig ang boses na sigaw nito. Asan ang asawa ko? Anito. Napatiimbagang naman siya. Laura. Aniya na nakakuyom ang mga kamao.